So, sa atong pagtapok-tapok, kinahanglan mahibalo kita mga kaigsunan nga doon na tayo purpose. Luwas naman ta. Nya, bisag saon pa nato mga kaigsunan. Ako, bisag saon na akong paningkamot. Kaning usahay, magunaw na tang dipinsa. Pag dipinsa kay, nagunaw na tang makalipinsa kita sa kagulingon. Daghan na kayo tang idipinsahan, wag kita ka dipinsa. Munang nindot kay mensahe ni Jerome Paul, no? Ako, kung datuunon pa ko, dato nang ko kay, di ko basta-basta mag-isol sa negosyo. Nakatayo na kong duha ka organisasyon, pinilamian ang negosyo hagyan. Ato lang pag negosyo na ko gasolina, igsoon ka nang kada suroy na ko sa gasolina station, inigukab na ko. Mubahin ko 40 mil, 20 mil, 30 mil. Ako dato, gikuan eh. Nya, akong dapam ko mga kaigsunan. Nahunan ako, dato gikuan. So, kasama, una-una ako, dato giko. Ano man? Kada patay, mo bahin ko 20 mil. Kada kasal, mo bahin ko 20 mil. Kasi di mo dato na. Nya, og daghan na kay membro. Kada, musalang lang adlaw, patay. Musalang lang, kada simana, na kaslon. Di na ako 20 mil. Una-una ako, mo dato na giko. Nanindot kay mensahe ni Brother Jerome, no? Nga, ang Ginoo ra gyud mo padato sa tao, ang linya gyud datoon. Dato og di ka para padato kay basig mahimo kang hambugiro og mo dato ka. Basig bright kay ka, basig cum laude ka, basig nindot kay trabaho, nagnindot kay title on hambugiro dayon ka. Kuya kay na mas maipay humble tao niya na as Ginoo. Amen. Nang at giingon nako perminti ninyo nga mas bugat ang pagsulay kung successful ka sa imong career. Mas bugat ang pagsulay sa mga taong dato. Kay ang nindot kay mensahe kay Iblis, no? Nakini Deng Garbo sama ni Osias ba to? Osias. Na siya crowned by God. Toto, crowned by God. Pagkaninduta. Crowned by God. Anuin na siya ang hari, pero hing usbong ang iyang kasing-kasing. Niya lain mang Ginoo prinsipyo kay ang mapahitason niya mang ihagbong. Ug ang iyang ang magpayubsanon mo yang ituboy. Kaya ang Dios nga tang gilagaran, dunay gahom sa pagtuboy, dunay gahom sa pagpaubos sa tao. Muna pinakasakrito sa pagpangalagad mapayubsanon ta. Humble, dili hambog. Amen. Humble ang kinahanglan. So karon sa daghan na kaayong mga kasinatian nato sa kinabuhi, dapat matuto na tayo. Tagalog pa. Matuto na. No? Kabalo ka diha nga kadaagi nimo diha pakog ka, kadaagi pakog. Kapila man ka ipakog, aron di na ka moagi diha. Kabalon man kay nigagi diha pakog man. Nya, agi diha pakog gyapon. Kapila man kay ipakog. Aron di ka moagi diha. Kita pinangga man sa Ginoo, pero ang gusto sa Ginoo nga mapinubsanon ta diha kay diha ang paagi nga ituboy ta. So ibalik lang nako magsoon kay matod pa, reminders is an antidote for forgetfulness. So the first and final message ingon nga kingdom citizen is gospel of the kingdom. Nya hinumdumin nato nga si Jesus gyud una ga wali ani. Nabahin lang ang Biblia og old and new. So gitapos ni Jesus ang old, gisugdan niya ang new. The law and the prophets were until John. From that time the gospel of the kingdom of God is preached and everyone is forcing his way into it. So daghan na kay na nagwali ron. Pero corrupted ang wali, dili accepted sa Ginoo. Mabitan nang wag gihapon mo balik ang Ginoo. Kabalo ba mo nga nang wag gihapon mo balik ang Ginoo? Kay ibang ebanghelyo. Dili ebanghelyo sa gingharian ng giwali. Ang dili mao. So, karon atong hinutukan nga ang pagwali day sa ebanghelyo sa gingharian, pagsugod pa lang ni Hesus, ang mga nangtuo, sila misulod. Tayo mutuan na nga, inig kaluwas bisag asa lang. Ilad hiyawa ng zon, ilad hiyawa. Nga inig ko magkaluwas misagasa lang. Ang giingon direksyon, human niya giwali ang gingharian, ang matagusa,
misulod yan. So munay mga teaching magagsunan nga biblical jud. So this is the final message that must be preached. So align first before assignment. So diri na ko nakuha ni Edward Mil. Kay mahimo kang piki nga mag-uli kung wa pa ka na-align. Asa ka ma-align? Hello, asa ka ma-align? A legitimate ambassador are the one fully committed. Number 1 is total detachment from the world and denomination. Kabalo ba mo nga kontra gyud ang kingdom denomination? Dunay 5 ka kingdom. Og ang katapusan ana iron and clay. Anong mo? Babylon, Medo-Persia, katapusan nga gingaran ni ikalima is mixture of iron and clay. Ang sabot aning iron and clay. Nagpasabot ni sa kang Constantine the Great nga gi-adapt niya ang Christianity mo ng iron and clay, mixture of teaching. Gamix ba ang paganism o ang Pangginoo? So, dili gid siya mao gihapon kay gimix man. Iron and clay man. So, di gid siya mao. Munang ang bato nga gikan sa langit mihulog. So ang tinubdan sa idea sa denomination igsoon, timanan gyud nato igsoon, ang tinubdan sa idea sa denomination Babylon. Unsa may konsepto sa Babylonia? Wala maghimo tag nga kaugalingon nato ngalan. Ano mabasa? Genesis 4:11. So ang konsepto sa denomination igsoon gikuha na didto sa konsepto sa Babylonia. Tala, kam. Munang ang saksing yuba, nakabasa man po siya nga, dunay saksing yuba, ang himo lang kagulingong saksing yuba ta. So kung mag-create gani kag kaugalingon nimong ngalan, that is an idea of Babylon. Beetle Temple, things to come, bisag unsa na lang na, lakas angkan, mga inana ba? Inaaman sa Biblia, ato ni himuon. So kung gusto kang mahimong legitimate nga ambassador of Christ, fully committed ka. Number 1, total detachment from the world and denomination. Anong duha man na igsoon, world and denomination. Tungod kay dunay mga tao nga wala pagyod ka bulag sa unod nun nga kinabuhi. Kay ang ingon sa Ginoo, mailan ninyo ang kahoy, pinagi siyang bunga. Kinahanglan nga ilhon ninyo sa bunga. Bisag unsa pa na maayong pagkaistorya, gitawag na siya og sweet words. Pero mailhan nimo ang bunga. Unsay bunga niya? Unang duha ginaigsoon, world and denomination. Dunay maayo kayo, petisikata, pero nagyapon sa denomination. TB Joshua, pating dato agyan. Ang iyahang puhunan ka na lagi yung ayog masakiton o pagtumba-tumba sa mga tao. Pero unsaon man nga, maigo mong gihapon sa Biblia, pagbahin-bahin, pagpundok-pundok, walay luna sa ginghrian. So sayang kayo ang pangapit ka milagroso kayo. Pag human wa day luna sa ginghrian, impierno gihapon lusot. Sakto gihapon ang Mateo 7:21. Nga kung gusto kang mahimong legit nga ambassador ni Kristo, total detachment. Unsa man ang total detachment? Kanang tibuok yun nga pagbiya sa kalibutan ug sa denomination. Kaya imo pang i-mix na siya igsoon na under gyapon ka sa iron and clay. Under gyapon sa kingdom nga kanang dugmukunon sa Ginoo. Dayon, total detachment from worldly and denomination, then full attachment to the kingdom of Christ. Mo man ni karon mga kisunan akong gitudlo ninyo kay gitudlo sa Biblia. Giluwas kita niya gikan sa kangit-ngit o gilalin ngadto sa gingharian ni Kristo. So dili ka mahimong malalin sa gingharian ni Kristo kung dili ka mobiya sa kalibutan og denomination. Amen ba? Akong pamatudan nga dili. Like a merchant man, basahan yung maayo o di mo kasabot in English tanaw siya. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when
he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Sa to pa kung nakita ka karon sa kingdom kay gipakita ano kas Ginoo kay anak mo kas Ginoo. Ingon ng man John 3:3 nga gawas kung kamo tao pag-usab dili kamo makakita sa gingharian. So karon kay anak mo kas Ginoo na luwas man ka nakakita ka sa gingharian. Pero taman ra ka nakakita. So daghang kay mga tao ron taman ra nakakita. I-deny nila. Oh, may uban nga ay sige lang gud ang sayon. Sakto lagi ang sayon pero di lang nato gamiton. Totoo ba? I-deny nimo ang kamaturan. Nganong di mo gamiton ang sayon kay doon na pag kay hunahuna nga maghimo imong kaugalingon. While ang Dios nagpili nga iyang puyanan handos katapusan. So, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Sa dihang nakita ang yun niya ang gingharian, nagipakasama sa bililhon kaayong pirlas, hing-uli o gibaligya ang tanan, wa ginag-ingon nga, ang portion lang sa iyahang kabtangan gibaligya, wala. You cannot save two masters. So kung tinuod kang nakakita sa gingharian, imo na yung ibugti tanang mga kalibutanon o denominasyon. Biyaan din mo na. Kumana bison. Sa dihang nakaplagan ako mga gagsonan ng gingharian, gibaligyan ako na namin to say wa na gyud ko mo pansin pag mga relihiyon. Di sabot nga dumtan ako sila. You cannot be a legitimate ambassador of Christ kung di mo biyaan ang tanan, di mo bubugti ang tanan. Kung mahimo kang gusto ang legit nga magwali, ama pwede ra dili magwali pastor nga dili legit pwede. Kana ding man-made religious group nga nagwali man po na sila. Pwede kay pwede mo na panginabuhi ng pagwali. Sugot mo dili sa panginabuhi ana. Ang reliyon makadato mo nang nadaghang na dato. So gusto kang legit nga sa Ginoo, total detachment from the worldly and denomination, yun full. Dili tunga-tunga ra. Dili 1/4, dili 3/4. Full attachment to the kingdom of Christ. Ingon ta karon luwas na ko. Yes, luwas na ta. Pero ingon ang 2 Peter 1:10. Therefore, brothers and sisters, use more efforts. Nga daw imong tapat nga igsoon babae o igsoon lalaki. Use more effort. Munang ingon ang 2 Peter 1:10. Therefore, brothers and sisters, use more effort to make God's calling and choosing of you secure. Siguro ha, ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Kaya kung dili, hagba gyud ka. Klaro ha Degson, hagba gyud ka. Basta kay imuhag yung ipatigbabaw ning unod nun, hagba gyud ka. Munang make it sure. Nya use more efforts. Mag-effort dito sa Ginoo Migson. Muna karon kay pinanggap dito sa Ginoo Migson. Use more effort to make God's calling and choosing of you secure. Kaya nga naman, there is always an if. Sultihan na mo. Eternal security is always had an if. If you keep doing this, you will never fall away. Kinahanglan di ay gawas nga naluwas na ta, use more effort. Siguro hang imong pagkatinawag kay kung imong kining buhaton dili ka mapukan. Ingon ang Biblia, Philippians 2:14 and 15, do all things without murmurings and disputings, so that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverted nation. Among this you shine as lights in the world. Doon na magday chance ka buhi pa ta. Basta tanaw daw sa Binisaya, Bergero. Filipos 2:14-15. Wata ang tanan sa walay pag-uod o pahilalim. Aron walay ikasaway kaninyo, ingon nga hingpit nga mga anak sa Diyos, nagtuyo sa pinimban, nga hili o dautan. Nahanglan nga mulanal ka mo, kaliwala kanila sama sa mga bituon na nagsidlak sa kalangitan. Oh. Doon na ba tayo gihimo nga makapadasig sa mga naluya o kahaing samot sila kaluya agis tong mga binuhatan? Hello?
So gisulti na ko ni kay naigugma ko ninyo mga kaigsunan. Nga kinahanglan ato mga binuhatan dili sa lawayon, dapat makapadasig ta sa uban. Naata nag-ulo ta din sa buluhaton kay mag-revive ta. Mga diri do all things without murmuring and disputing so that you may be blameless. Ang gusto sa Ginoo nga dili kitay mahayan, dili ba ka makonsensya basig ikaw man nakaingon? Imbis na ata naglid ta kay aron makapadasig. Ang uban nasimang na hinuon. Mga anak ta sa Ginoo dapat without rebuke. Amot sabutan dili ta sa lawayon, mga leader ta. Dapat dili ta masaway nining hiwi nga kalibutan. Kay nagpuyo man ta ning ngit-ngit og hiwi nga naso, dapat kita ang mudanhag. Amen. Amen. Dapat kita ang mudanhag. So God require us to do all things without murmurings. Tudloan kita dita muri batal. Itudloan ko tag leader. Di lang leader inahan. Dita muri batal without disputing. Daghang kay kong gi-instruction sa mga leaders nga gusto na kong himuon. Pero sahay mas magunah mata mangunta dito, magligo-ligo, mas ang istorya na to diri unahon ang Ginoo pero ang atong gipakita nga lihok unahon ang lingaw-lingaw. Kabatay mo na, kabantay mo la. Oh, ang instruction diri unahon ang Ginoo. Pero unsay ipakita, wa pagay achievement, lingaw-lingaw na ang ihunahuna. During sa bautismo na to, nindot kayo, pero wag ginakaunahuna og manggidalag unsay maayong kanon. Katuon ta magselebrita kay ang mga anghel sa langit nagselebrate. Wala ni kuyo celebrate. Usa ka kalag nga makabig sa tilan sa Ginoo. Libuan ka mga anghel nagselebrate. Pero unsay nahitabo? Halos way mo kuyog. Pero lagyo kayo dito na pista. Bautismo wag iklarong unsay gi-prepare na to. Dapat gibautismo nagselebrate ta. Pag nanindutan ni nanay kuan sa Ginoo, nakiselebrate ko sa celebration sa Ginoo. Di ko nakiselebrate sa mga unod-unod ninyo mga una-una. Sa celebration sa Ginoo, sa iyang kamatayon. Do this as remembrance of me. Unsa pag yun? Sa kakalag nga madalas tilan sa Ginoo, naghugyaw ang kalangitan. Muna celebration sa Ginoo. Tawag po sa way mo ari. Di ba nagpaila lang na sa inyong pagkaunod nun? Na inyong tiyan mo, inyong Diyos? No? Tinod na itong pag-alagad. Mga leaders na taan ron. Ha? Wala gimang load ani kay leaders na ta. Gusto na lang ako ison mo insakto ang atong pag-alagad. Kay before may mga matay ani, mainsakto ng kamong mabilin. Nang paminaw mayor. Kay ikaw may gila karon nga youth pastor. Ug wa kay nagsunod nimo, di ka leader na. Dapat na to leader ka. Amen. Kisa man to lead pastor na may pastor dili bisan usa duha leader na ka. Usa duha nga mosunod nimo leader na ka na. Ug wa gi usa di sa ka leader, learner pa ka. Amen. Duha man magson si Jesus nagtawag naghimog disipulo. Dili maguna ang pag-apostol, mag disciple first. Meaning to say learn first. Di ka kabalo mo learn ni Jesus. Why mo learn nimo? Why mo sunod nimo? Bisag may pagkamanulti. Wag gani mo sunod nimo di pag ka leader. Pamatudi nga leader ka, pinagi sa pagkita nimo nga dunay misunod nimo. Walang hangtod karon dili ko maluna kay ang akong gitgama ninyo nga mga kuan, wa gyud. Pangita ay mong dusi ka disipulo. So, visualize the vision. Doon na natay vision pero hangtod karon wa nimo na visualize. Unity for all saved people fully subjected to Christ's domain. Panagiusa alang sa tanang linuwas aron mahimo silang mailalom sa dominyo ni Kristo. Tihan lang mo kamoy mo ani. Karon mura ra ko gadaro ani. Pero musanong gani mo ani, labi na ninyo mga young people. Kamoy mo ani-aning. Wala na laing pinakaligon pa. Sultihan ta mo. Wala na laing pinakaligon pang patukaranan sa pagtuo. Believe me or not, magkita at tuwangan sa Ginoo. Wala na laing pinakaligon pang patukaranan. Nagiusa sa tanang mga alinuwa sa Ginoo ug mahimo silang subject tanan sa dominyo ni Kristo. Dili kay naghimo dito reliyon, dominion, naghimo dito dominion, naghimo dito 50,000 na. Kasumpaki siya sa Ginoo ni Kristo nga aduna lamay usa ka lawas, usa ka Ginoo. Nga aduna lamay usa ka lawas, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo,
usa ka Dios nga amahan, usa ka Ginoo nga ni Hesus, usa ka pagtuo, dili interfaith. Tungod ka ang Bible naghisgot og aduna lamay usa ka pagtuo. So interfaith is not of God because the Bible in Ephesians 4 verse 4 is one faith. So ang tanang mga linuwas Ginoo mahimong mahiusa sa dominion sa Ginoo. So unsa may ingon sa Ginoo, I have other sheep which are not of this fold. Oh, number 1 is sheep. Number 2 is fold. Number 3 is flock. Number 4 is shepherd. So, upat ka importanteng butang akong nakitaan din Panahon lang nyo, nakitaan din niya. Number 1, sheep. So, kanilang mga tao nga may niluwas Ginoo, midawat sa kaluwasan, mga karniro sila. Pero wala patanan sila sa turil. Tanang igsuon na to, tanang magtutuog na sa gawas na sa reliyon, puros na sila sheep. Dinangay na to sila tamayon. Pero, wala pa sila sa turil. Unang turil gigamit kay hayop man ang example, sheep man. Ay direct nag-istoryas Ginoo sa tao. Doon na ako'y kung mga tao nga wala pa sa sayon. Muna hubad gin sa konson. Doon na ako'y mga tao nga magtotoo nga akong giluwas pero wala pa karon sa sayon. Kinahanglan dalon ko sila aron mahimo silang usa dinhi. Ug usa ka magbalantay nga si Hesus. Nganong tingali mingon mo nga nganong makaingon man ka pastor nga kanang full di sayon. Oh, klaro lang kayo. Kay ingon man ang Dios amahan. Gipili na ko ang sayon nga akong pulianan hangtod sa kanturan. Nag-ingon man ang Dios nga ang mga linuwas mamauli sa Sion. Isaiah 51:11 sa to pa. Klaro kayo ang Biblia. Mahimong wala gibutang diha ang pulong sayon kay sumbingin mo na. Dili man ta karniro. Pero kung imong samton kay tao ta, doon na ko'y mga katawhan nga wala pa karon sa sayon. Kinahanglan dalon ko sila aron mahimo silang usa. Ako ginan kusgan atubangan gyud na sa Ginoo mong igsoon. Pipito ngano nakaingon man ka John 10:16 nga ang pulong full diha sayon. Makayon ko Ginoo kay ikaw may gapili sa sayon nga imong pulianan forever man imong giingon. Paminaw na ko umingon ng Ginoo. Sakto ka. Kunya gipuro pangutudan ba gyud nimo sa Isaiah 51:11 nga ang mga linuwas nimo mamauli sa Sion. Bisakto kaya Juan 10:16 nga doon na ko yung mga katawhan nga wala pa karon sa sayon kinadalon ko sila aron mahimo silang usa. Grabe revelasyon na. Unang salamat as Ginoo sa dihang nakitaan na ako igsoon. Ingon sa Romans 11:25, for I don't desire brothers to have you ignorant. Dili ko gusto nga himo mo ignorante nining maong misteryo. Aron dili ka mo magialamon sa inyong kaugalingon. Doon ay mga taong nagunahuna nga magialamon sila. Ang partial, ang bahin sa Israel, wala mo to. Pero sa diha nga, moabot na ang saktong gidaghanon sa mga hintil nga makasulod, maluwas na ang Israel. Pwede nindota ang Biblia igsoon, ang harmony bitaw sa Biblia, kasi nindota. Kay, ang kining kagahi sa Israel, mulugtad lang ni hangtod nga makasulod ang saktong gidaghanon sa mga hintil. Nakanusa man na mahitabo, sa dihang mawalin na sa tibok kalibutan ang ebanghelyo sa dunyarian. Karon, wag gihapon mo ipagpagabana sa inyohang kubinan sa Ginoo. Kanang kubinan nimo sa Ginoo, reply nimo na sa tawag sa Ginoo. Inig-reply nimo sa kubinan, inig-sign nimo ana. Meaning to say, nakarga ka sa saktong gidaghanon. Di ba ingon nimo dito nga, I am inquiring the way to Zion and bind myself to the Lord with an everlasting covenant that will not be forgotten. Di ba naana dito sa covenant? Di pag-sign mo na gano'n. Napil na karga na ka sa gidaghanon. Kaning until the fullness of the Gentile has come in. Yung tinuod pa nga ang pagpabotismo na karga, awa na, hibalik ng Ginoo. Pwede tindahan ng bautismo na. So, doing the mission. Ay, hapat na makahimo sa mission. Dili pa gani ka legit. Wa pagay ka na alain niya mission na ka. Kasi ginana igsoon, pwede na tong wali-wali sa mga pulong sa Ginoo pero wala pa day kwenta sa Ginoo. Nahitabo ba na? Nahitabo na. Ginoo, nagwali mi si mong ngalan, naghingilimig mga yawa si mong ngalan. Sa ito bag Ginoo. Wa ko kailan ninyo. Una nga na akong istorya mong igsoon, puros na siya. Tunada sa Ginoo. Diya sa Biblia. So doing the mission, ay hapat na maka-mission sa tininood na pag-mission kung nakasabot na ka. So, pag-iwan nga, oy, ali mo, kingdom ta. Ikaw day, wapa day ka. So, si Pablo, nagwalig yun. Acts 28:31, katapusan na ni siyang bersikulo sa buhat. Si Pablo, last niyang verse niya sa Acts 28:31, preaching the kingdom of God and teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with all boldness, without hindrance. So go and make disciples. No? Teach them to do everything I have commanded you. I remember that
I am always with you until the end of time. Kinahalig so ni mo gyud nang i-conceptualize o i-feel yun ni mo ning sa Ginoo. Kay murag basa lang ana mison. Kanunay ginako ang balik-balik. Imong bana, imong asawa, imong anak, imong ginikanan, di gyud mo maguban. Talagsa ra mi nga matay nga magdungan. Kung magsangyaw ka sa ebanghelyo sa gingharian o maghimong disciple, nagsaad ang Ginoo nga moban siya nimo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Pagkanindutan di ay mga kaigsoonan. Tanawan niyo sa inyong Biblia. Wag po may marker sa inyong Biblia ba? James 1:22, and become ye doers of the word and not the hearers only, deceiving yourselves. Di baling maloko tayo ng iba. Sa Tagalog pa. Hindi baling maloko tayo ng iba. Huwag lang lukuhin ang sarili mo. Yan ang masaklap mga kaibigan, kapatid. O, naman dito. And become ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Yan ang pinakamasaklap mga kaibigan, mga kapatid. Yung sarili mo. Niloko mo. Sa dihang mo appeal gani mo mga prayers, prayer meetings, prayer and fasting. That's the way I consider as a leader. Mo gani tinod nga leader, kanang mo appeal kag mga ampo. Kang ampo ison mo nang ikaw baga karga sa weight bitaw sa kanang gitawag og spiritual nga kuan burden. Yugo, spiritual yoke. Kay ingon si Jesus, duha mang klaseng yugo migson. Napabumbudiha. Duha ka klaseng yugo. Yugos kalibutan. Heavy laden na siya. Ingon siya nga, come unto me, kamong gikapuyan na gibugatan. Kay papahoyan ko na mo. Sundangin na ng pagunahuna unsay makaon sa ibiste. Kanabitang nagproblema na ka, niya di pod katabang ng klasiyas kabalaka ra ba. Ingon si Jesus, duol ka mo. Itugyan ka na ko ang tanan yung kabalaka. Pero doon na siya isumpay. Isangon ang akong yugo. Amen. Itugyan ka ng kabalaka. Ikaw ba na sa be contented ka ng magkontento. This is not an absence of religion. Kining pagkakontento o pagtugyan sa kabalaka sa Ginoo, dili but pasabot nga walaon ng kakugi. Dili gini siya pwede son kung masayop kita na siya pag-interpret kung kanang pag-ayaw kabalaka, pagkontento, wala ginabot pasabot nga dili na ta magkugi. Ambot pasabot na to ani, ang kaning pagkakontento o pagkaway kabalaka, dili but pasabot nga magsalig. Duha ra ba na sa Bisaya? Kining pulong magsalig, di ba negative na? Ay na, murabag asindiro mindset ba? Ay, problema na, narabit pa malong dito, nagkari-hari lang ko dali. Dili na mayo, pero kanang magsalig sa Ginoo, okay kay na. Magmata kong sayo, kay nagsalig ko sa Ginoo nga akong pagmata, doon naging mahimo. So, anak mga igsono, kining pagsalig sa Diyos maayo, kining pagwalay kabalaka maayo, pero dili na siya absent of diligence. Disgrasya kita anak, basta kay ang diligent mo'y mawala. Idugang sa inyong pagtuo ang namiron kakugi. Munang ingon di Santiago, ang pagtuo nga walay buhat patay. So karon mga igsunan, nagkauyon na ta tungod kay dili man ta sinupako no. Nagingon ako ganiha nga ang biblical gyud nga paagi sa pagsilibrat. Katong kalag nga madala sa tilan sa Ginoo. Sunod, kining kamatayon ni Kristo. Muna ni siya ang atong annual Thanksgiving Fellowship and Renewal of Covenant. Nanong kinahanglan man pastor ang renewal of covenant? Parehas na mo. Pag-abot na mo sa garing, naghimo na po may covenant dito. Kami ni Kindness, kundi nga kami, permintir ang sayon, pero naami sa local church sa Assembly of God. So karon na po mi dire. So mag-renew na po mi sa mong covenant. So picturean na to ang covenant, no? For example, naman na yung covenant. Sa una, ako man permitting mo firma dire sa In Christ Ambassadors. So dapat sa imuhang mga disciple, ikaw na po mo firma. Kay unsay uyunan nato din ilhon na sa langit.
Kanimo Pedro ihatag ko ang mga yabi. Unsay inyong bugkuson din ilon nga binyugos. Unsa man ang yabi, nagrepresent man siya sa pag-abli. Unya unsay inyohang i-agree din ilon na sa langit. Unsay inyong bugkuson din inyong langit sa to pa. Kung si Jerome daghan siyang mga yang people nga nakabig gawas nga na bautismuhan, sa dihang magkubinan sila, dapat ikaw Jerome na mo signatory dito sa gitawag og representative. Tingali di pa kahit particular o systematic no, pero nindot ni siya inyo ra ni ma-realize phone nga nindot din ang sistema no, sistema. So lay pangutang og motor, pangutang og linding, di ba kay pretindaghan ng pirmahan. Pag kuman napagisaluyo, napadeser kulang pagi sir. Pero sa kubinan pang Ginoo di mo pirma. Perting saad din nyo sa linding dito nga mobayad mo. Hindi kisay tagiya sa inyong mga adlaw sa inyong kinabuhi ang Diyos. Hindi sa Ginoo dili mo commit. Dako kayong bisinag Diyos ang kinabuhi. Oh, wa kay kubinan mura gihapon kag nag-ipon-ipon ra. Balag sa kalibutan na pakyas tas kaminyoon basta sa Ginoo wata na pakyas. Amen. Wa ko'y laing Diyos ani karon, ikaw na lang gyud. Oo. Di ba malipay ang Ginoo ana? Makasabot gyud, aparmi ako makasabot ang Ginoo. Di kay awa mayayo akong kinabuhi dinhi. Mga baklangitan sa impierno, awa di ayo nang una ana. Damor ka na pakyas, damor ka magpaubos Ginoo. Amen. Kaya ang Ginoo punos kaluoy mo hatag na say pamaagi. Pamana ining adlaw mga kaigsunan atong yung ikayo ni no ari na ta sa atong annual Thanksgiving Fellowship and Renewal of Covenant. So under my calling and leadership gikan sa akong pamilya o sa mga tao nga nitahod nako murag nako ang atong himuon nga annual yun Thanksgiving Fellowship and Renewal of Covenant dinira gyud sa Holy Week Thursday and Friday o dunay kahigiyonan hangtod sa Saturday man taga bautismo no pwede gyapon. So nahulog gini siya upat ka adlaw ang selebrasyon nato. Celebrate kung puto siyang pagkabanhaw. Oh lagi Thursday, Friday, Saturday baptism time na to na. Kada tuig doon naman magtaas ang edad. Dayon pagka Sunday dihan gyud ang atong celebration gikan diri. Kini ang ato ang regular na annual Thanksgiving Fellowship and Renewal of Covenant. Mao na ni siya ang biblical nga celebration. Ang kamatayon ni Kristo handuman ninyo kini. Usa sa mga girekomenda ko nakahimo naman kog payag no kaya akong plano man God. Dunay lainon ang bata. Dunay magatiman sa bata. Doon na po'y magatiman sa young people. Doon na po'y sa mga men's, doon na sa mga women's. So kinahanglan doon na tayo duha nga mahimo nga payag-payag before moabot ang time. Sa pila ka adlaw atong celebrate ang Holy Week. Usa ba itong mga wala itong mga expenses ana? Muna ni siya. Ana. Muna ni siya. Andam na, no? Pagdili kayo. Wala walang 25 kilos kula una. Pila ko na sana. Mo ato ning ganun. Kaya sa Thanksgiving na ito. So ana mo na. 50 kilos na ha. Ang payag. Andam na gapang gino. Dayon, fish, chicken, and pig. Kaya ka ng mga payag. Pwede man ta mag-imo og tent. Fish, pig, fish, and chicken. Daan paliko nga may sigutan na gigapil ni. Dapil pa na itong prayer. Pero ko sa tulong, no? Mga Kauban ni ditso na niya akong pamagi. Sa Kibali, ang atong Thanksgiving ba, ato nang itunong. Ang atong Thanksgiving ba, itunong na itong Simana Santa. Tingpo na siya ba? Panangitan. Kanay adlaw, Hoy Bisanto, o sa Bisanto ba,
makuhandaan ka ng murag mag-activity na seminar. Then ang Thanksgiving ito nung katong Domingo kay salamat ta kay Easter Sunday na. Ang atong Thanksgiving o Domingo ta mag-Thanksgiving ito na ang bunga kay nakaon. Anang Bernie Santo murag dili na kay bunga kanang murag. Regular lang nga, makakaon kay, di ko ganahan nang nangi. Kuha na kay, Thanksgiving ito kinaon. na dito makita ng Nixon, Ari gani sa seminar, ang seminar type, di ginadaghag pagkaon. Tuon lang mudaan. kay makuha Magbunggan lang ta dito sa kuan. Thanksgiving na sa Kay kana bitang sobra kas kaon na gawas nga samo kayo daghan ang ikusunon. Kung mahimo gani, taklans lang ana, idahan na siya. Di na magkaguliyang pa. ang gwapo gid na kanang gikan sa pila man na Bernice o Uy, bisbirnis ang mga nagod. o kanang Kaya ang Sabado, outing man na siya. o sa Baptism. Huwag ya po takapangandam atong ngagi. Sige lang. ani day ne Huwebes o Bernice murag dunay seminar. Oh, regular na siya. Sabado bautismo magkuha na ta Outing na siya. Outing na siya. Masulit kayo ni siya, himo na to. Ilingon nga, buri ito na ang Oh, kanang worship nga corporate dito niya. na dahil sa lawis na may tabo. Lawis na. Dili na dire. Okay, Domingo man no. Kaya dire magbahin-bahin mong buta dire. Mura mag mentoring ba? Mentoring ang style. Discipleship and mentoring. So muna to nga sabutan sa mga pinansyal.